Yumanik sa mundo ang teaser trailer ng Godzilla Minus Zero. Si Takashi Yamazaki at ang kanyang team ay nagpakita ng wala pang minutong nilalaman na puno ng pahiwatig, clue at misteryo na pinag-usapan ng mga tagahanga at bagong manonood ng Godzilla. Sa ngayon, ang pinakamalaking misteryong kasing laki ni Godzilla mula sa teaser ay kung bakit may dalawang Godzilla o bakit magkaiba ang itsura ni Godzilla sa dalawang magkaibang eksena na kanyang kinabibilangan. Parehong ipinapakita ng dalawang eksenang ito ang isang napakalaking G-Man na mas malaki pa kaysa dati. Pero kitang-kita mo ang pagkakaiba ng itsura ni Godzilla sa dalawang kuhang ito. Kaya bakit nagbago? Sa palagay mo, anong eksena ang nauna sa pelikula? Isa ba itong ibang Goji o nag-evolve na ang higanteng yon? Matapos kong himay-himay ng teaser, na yon ay may idea na ako kung ano ang nangyayari dito higit pa kaysa dati. Sa totoo lang, astig talaga ang teaser na ito. Kaya kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Di mo naman kailangan, pero astig kung babalik ka sa Dangerville. Kaya sa tingin ko ba, may isa pang Godzilla na lalabas sa Minus Zero? Hindi. Ang tingin ko talaga ay pinadaan na naman si Godzilla sa isa pang sapilitang mutasyon. Parang kung paano siya nagbago mula sa halimaw na umatake sa Odo Island matapos tamaan sa muka ng isang nuke. Bago mangyari ang evolusyong ito, mukhang si Godzilla kapag tuluyan siyang nag-regenerate ay bumabalik na mas malaki kaysa dati. Hindi natin alam kung may nangyari sa pagitan ng muling pagtubo ng katawan ni Godzilla at paglaki niya ng higit doble o bumalik na talaga siyang ganito kalaki. Hindi talaga laki ang issue, lalo na kung bakit magkaiba itsura niya sa dalawang eksenang ito. Sa palagay ko, ang eksena sa New York ang nauna sa pelikula. Hindi ako sigurado, pero yun ang hula ko. Mapapansin mong halos pareho pa rin ang itsura ni Godzilla, mas malaki lang ngayon. Wala siyang mas pinalaking katawan na may malalaking braso at mga tinik na tumutubo mula sa kanyang balikat o yung matalim na ekspresyon sa kanyang muka. Ibig sabihin, panaginip lang siguro ang eksenang ito. Ha? Hindi, sana naman hindi ito panaginip na eksena kahit papaano. Sa tingin ko, malaki ang posibilidad na si Godzilla ito sa maagang bahagi ng pelikula bago siya mag-evolve sa ganitong anyo. Baka magwala siya sa mundo at makita natin ang montage ng pagwasak niya sa mga sikat na lugar gaya ng New York. Parang yung Southeast Asia promo na lumabas dati kung naalala mo yon. Kung makalakad si Godzilla sa Amerika, magiging mas malaking problema siya para sa US at buong Amerika. Dito napapasok ang teorya ko kung paano nag-evolve o nag-mutate si Godzilla sa Minus Zero. Alam nating nais ng US gumamit ng nuclear na bomba laban kay Godzilla sa dulo ng Godzilla Minus One. Tayong mga manonood, alam nating hindi gagana ang nuclear na bomba. Nang huling malapit si Godzilla sa atomic na pagsabog, nag-mutate siya at naging halimaw na sumira sa Japan sa -1. Pero hindi alam ng mga Amerikano sa kwento yon o hindi ko ina-assume na alam nila. Sa trailer, malinaw na gusto pa nilang magbagsak ng mas marami sa tingin natin si Godzilla. Ibig sabihin, posibleng maharap na naman si Godzilla sa isa pang atomic growth explosion. Pinipipilit siyang dagdagan ng enerhiya kaya nag-e-evolve siya sa super state na ito. Super Godzilla! Alam ng iba sa inyo ang tungkol sa mas pinalakas na Goji mula sa lumang Super Nintendo na laro? Kung hindi, panoorin ang aming video dito. Magandang pagkakataon ito para malaman pa ang tungkol kay Super Godzilla dahil baka siya ang naging reference sa pagbuo ng Gigazilla. Hindi ko iniisip na ito si Super Godzilla pero posible na ginamit niya Takashi Yamazaki at ng team niya ang disenyo mula sa lumang video game bilang reference sa bagong itsura ng Godzilla. Makikita mo na pareho silang may magkahawig na mga tinik sa balikat at pareho rin ang mas magaspang na itsura ng kanilang disenyo. Hindi eksaktong pareho pero halos magkatulad ang hugis. Ibuod ko ang kwento ni Super Godzilla. Salamat sa Wikizilla. May kopya ng laro si Alistair. Pero hindi ko ito nalaro, kaya nagbasa at nakipag-usap muna ako sa kanya. Ganito ang kwento ni Super Godzilla. Sinakop ng mga alien ang planeta parang sa chismis ukol sa bagong banta ni Ghidorah sa Minus Zero. Nasa kamay ng isang maliit na grupo ng tao ang kapalaran ng mundo para gumawa ng plano para pigilan ito. Parang bagay na makikita natin sa isang sequel ng Godzilla Minus One. At hihingi sila ng tulong kay Godzilla para talunin ang banta na ito na maaring ipinahiwatig na sa teaser. Pinilit nilang lagyan ng malakas na enerhiya si Godzilla kaya nag-evolve siya bilang Super Godzilla.
Nasabi ko na ba na si Minus Goji ay nag-evolve mula sa atomic na pagsabog at gusto ng mga Amerikano na magbagsak pa ng mas marami? Kita nyo na ba ang koneksyon? Pagkatapos, nanalo si Super Godzilla at nailigtas ang planeta, tapos bumalik siya sa dating niyang anyo at patuloy na naging banta sa sangkatahuhan. Ganyan din ang mangyayari sa Godzilla na ito, hinding-hindi siya kakampi ng tao. Maaring ito na ang tinutukoy na Super Godzilla. Mukhang pinapalagahan talaga ni Takashi ang buong kasaysayan ni Godzilla. Baka fan siya ng Super Godzilla mula sa laro. Kung kilala nyo siya, pakitanong para sa akin. Paano kung kaya magkaiba ang itsura ni Godzilla sa dalawang eksena sa teaser ay dahil panaginip lang pala yon? Dumaan si Godzilla sa tabi ni Lady Liberty sa simula ng pelikula at malamang nagdulot ng kaunting sira, kaya naging mas agresibo ang US sa pagpuksa kay Godzilla sa tanging paraang mukhang posible noon. Dahil maaring alam o kahit iniisip ni Nakoichi at ng grupo niya sa Japan na ito ang dahilan kung bakit unang lumaki ng husto si Godzilla, kinuha nila ang ideya ni Sarazawa at pinayagan ng laban. Para labanan ang bagong banta, hinikayat ni Nakoichi at grupo ang mga Amerikano na subukang pasabugin si Godzilla gamit ang bomba ngayon. Maaring gumawa sila ng bagong planong siguradong mabibigo, kaya nagpasabog ng isa o dalawang bomba kay Godzilla sa ilalim ng tubig malapit sa kanyang lungga. Maaring maging sa isla ng Odo pa pagkatapos niyang umuwi para matulog matapos atakihin ang US. Halimbawa, naghulob ng dalawang bomba ang US kay Godzilla, akala nila wasak na siya. Sa tubig, medyo malayo-layo, may amphibious na eroplano na nagmamasid, marahil sakay si Nakoichi at mga kasama niya at naghihintay. Hinula nilang paparating si Godzilla at inaasang didiretso ito sa kanila. Na kapag nag-evolve na, alam mo na. Malamang maririnig natin ang utos na ikansela ang ikatlong hulob dahil narinig namin sa radyo na nakita na ng mga Amerikano ang lumitaw mula sa dagat. Kabaliktaran ng inaasahan ang nakita nila. Makikita mo pa nga na parang umuusok si Godzilla dito. O yun ang tingin ko. Ako lang ba ang nakakakita nun? Mas makapangyarihan at galit, pinabalik si Godzilla para labanan ang bagong banta. Iyan ang teorya ko kung bakit iba ang itsura ni Godzilla. Nag-evolve siya mula sa mga atomic blast at naging Super Godzilla ni Takashi Yamazaki. Maaaring mali ako, pero nag-enjoy akong gawin ang teoryang ito para sa inyo. Gusto ko ring marinig ang ideya nyo sa comments, kaya ilagay nyo na dyan. Di pa ako kumbinsido na ang pinagmula ng evolution ito ay atomic bomb o bagong sci-fi na sandata tulad ng oxygen destroyer. Pwede kasing alinman sa dalawa. Pero malinaw na mas magiging malakas si Godzilla sa maraming paraan na parang katulad ng nakita natin sa Godzilla King of the Monsters. O baka naman, panaginip lang ito. Sige, titigil na ako.